Ready, read? For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Tayo po'y manalangin. Muli kami po'y nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Bigyan mo niyo po ako ng pagpapala na ang iyong salita ay maihayag ko at ang bawat isa, Panginoon, ay maintindihan po ito at maunawaan at maipamuhay, Panginoon. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Ang sabi dito, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. Sa wikang Tagalog, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi nyo pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Marami sa atin, may mga pangangailangan tayo na kailangan natin, we want to meet in our lives. Sa financial man yan, sa emotional, at spiritual, family, and direction sa buhay. At and naturally, we try to figure things out. Iniisip natin, paano ko kaya ito maaayos? Halimbawa, may mga problema tayo sa bahay, may mga dapat na ayusin sa mga anak natin, sa pag-aaral. Minsan, inilalagay natin yung mga bagay na sa ating mga kakayanan. Hindi tayo dumidepende sa Panginoon. Saan ako kukuha ng sagot? Diba? Minsan, kumukuha tayo ng mga advice sa mga kaibigan natin. Diba? Hindi tayo kumukuha ng mga advice sa salita ng Panginoon. Minsan tinatanong natin, sino ang pwedeng tumulong sa atin? Diba? Mananampalataya na tayo. Tinatanong pa natin kung sino ang makakatulong sa lahat ng problema natin. Diba? Nung mga nakakaraang linggo, ako'y nautusan ng ating pastor na upang pumunta kila Pastor Pagarigan sa Marilao. Ang gagawin namin doon is tulungan, alalayan yung simbahan niya. Lahat kaming mga preachers, naka-schedule na pumunta doon. So, ako ay naka-schedule ako mga pang-pito pa. Isang buwan pa lang si Sir Dante na dapat si Sir Jap na ang susunod. Pero nung month ng April, busy si Sir Jap bilang administrator ng GTBA. Kaya, imbis na siyang pumunta ron, ako ang tinap di ko alam kung si Jap o si Pastor ang tumap sa akin eh. Di ba? Pero, kahit sino pa ang magtap sa akin para pumunta doon, susunod ako. Di ba? Kasi, ang sabi nga sa mga nakaraang mensahe ng Panginoon, ng ating pastor, ang sabi, di ba, don't stop doing the right thing. Tama po ba yung pagpunta ko doon? Di ba? Tama, kasi sinunod ko yung pastor ko eh. Di ba? So, andun ako, pagkadating nga namin doon, ang sabi ni Weng, kasama ko, sabi niya, anong gagawin mo doon? Sabi ko, magwawalis, maglilinis, kung ano yung iutos ni pastor. Dapat, hindi natin pangunahan siya. Pero ang sabi ni pastor, bilang mga preacher, dapat pag preacher ka, pag pumunta ka sa isang lugar, sa isang simbahan, dapat nakahanda ka na mag-preach. Pagka member ka, dapat nakahanda ka na magkaroon ng testimony or magkaroon ka ng isang special number. Di ba? Dapat tayo lahat ganun bilang membro ng Pasay, ng Bible Baptist Church sa Pasay. Di ba? Pagdating namin doon, pagkatok namin, sabi ni Ma'am Emma, akala ko po si Sir Jap.
Sabi ko, hindi po kasi busy po siya sa church. Oo nga, sabi niya ganun. Sinabi niya nga na may ipapadala daw siya. Ikaw pala yun, Sir Vic, sabi niya. Tama-tama, masama pakiramdam ni Pastor Pagarigan. Bigla ko na padasal ako eh. Bakit? Magpipreach ako eh. Sabi ko, Pastor, pwede po bang, ano po bang gagawin nato? Anong gagawin natin? Maglilinis po ba ako? Magwawalis po ba ako? Magmo-moderate ba ako? Magiging moderator ba ako? Ang sabi ni Pastor Pagarigan, kaya nga kayo pinadala ni Pastor Joey para mag-preach. Kaya mag-preach ka. So, bilang laging nakikinig ng pangaral ni Pastor na dapat lagi kang handa pagka tinawag ka. So, nag-preach ako. At sa biyaya ng Panginoon, pinagpala naman kami nung araw na iyon. Sipin nyo, sa istorya ko, sa testimony na ibinigay ko sa kanila, meron palang isang pamilya na nahamon na ang kanyang mga anak na gagraduate na naghahanap na ng isang eskwelahan sa kolehiyo. Na yun yung pinagdaanan namin, na yun yung pinagdaanan ni Isaiah. Diba? Sabi ko nga, nung naghahanap kami ng school na pag-aaralan ni Isaiah, nag-exam siya sa UP. Nag-exam siya sa UMAC. Pumasa siya. Nag-exam siya sa PUP. Pumasa rin siya. Bakit? Anak ko yun eh. Diba? Parang hindi kayo naniniwala. Meaning, anak siya ng Panginoon. Anak siya ng Diyos. Diba? Yung pagpapala, nasa amin. Diba? So, bakit ko nasabi yun? Bakit ko nasabi yung pinagpapala siya? Yung panahon na kailangan namin kailangan na namin na mag-aral siya, naghanap kami ng mga eskwelahan na pupwede, na maaari siyang makapasok, na less ang gastos. Kasi tatay niya, wala namang panggastos eh. Di ba? Wala namang panggastos ang tatay niya. Nanay niya lang, meron. Kasi siya lang ang may trabaho. Di ba? So, nakapasa siya sa 3 eskwelahan. Pero iniisip namin, Lord, pag pumasok ang anak ko, halimbawa pumasok siya ng UMAC, ang pamasahe, papunta ng UMAC, 200. O 100. Pero whole day, kailangan niya ng 200. Sa PUP, ganun din. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng eskwelahan na ang anak ko, na kahit walang baon, makakapasok. Di ba? So, dumating yung Papa, mag-exam ako sa Assumption. Sabi ko, subukan mo. Pag-pray mo muna na matanggap ka or ano. Sa madalit salita, natanggap siya. Di ba? Ibig sabihin, yung unang mga pinag-applyan namin ng scholarship, yung mga unang eskwelahan na pinuntahan namin, is galing lang yun sa mga kapitbahay namin. May libreng pag-aaral ang UMAC. Merong scholarship ang PUP na hindi namin pinagdasal na may lugar pala na pwede siyang pasukan na hindi ka gagastos kahit pamasahe. Yun nga lang, maglalakad siya. Di ba? Yung paglalakad na ginagawa niya, sakripisyo eh. Sabi nyo, alas 7, maglalakad na siya papunta Magallanes. Papasok ng San Lorenzo. Pag-uwi, ganun din. Di ba? Pero yun yung plano ng Panginoon eh. Pagka pumasok sa PUP, nakikinikinita ko, magtataas na ng kamay yun eh. Baka isa sa mga makakaliwa yun eh. Di ba? Ang dami ka kayang mga ganong klaseng mga estudyante sa PUP. Ang hirap. Di ba? Kaya, namin lahat ng gagawin namin, lagi mong ipag-pray. Di ba? Yun, nahamon yung taga Bulacan na yun na binigay ko yung testimony ni Isaiah ron. Di ba? Marami sa atin,
nangangailangan ng pinansyal, pagkain, at yung mga damit na isusuot natin, yung tirahan. May pangangailangan tayo. At iniisip natin kung paano natin ito makukuha, sino ang pwedeng tumulong sa atin, and sometimes even bring that mindset into a relationship with God. We say, Lord, maybe you could do it this way. Diba? Kagaya ng sinasabi ko, na Panginoon, ito ang ibigay mo sa amin, yung pag-aaral niya sa PUP, yung pag-aaral niya sa UMAC. Lord, maybe I can help you. Lord, may suggestion ako. Diba? Minsan pinangungunahan natin ng Panginoon. Diba? In other words, we try to manage God instead of trusting Him. Minamanipula natin ang Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Mananampalataya na tayo. Kadalasan, ganun pa rin ang ugali natin. Diba? Pero ang totoo, you cannot manipulate God. Hindi gumagana ang human strategy sa divine purpose. The source of miracle will not come the way you expect. Hindi siya manggagaling sa logic mo. Hindi siya dadaan sa plano mo. Yung kalooban ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay mo, yung will ng Panginoon, yun yung hindi siya susunod sa timeline mo. God's miracle always unexpected. Siya'y kumikilos even in silence. Diba? Tingnan natin yung buhay ni Abraham. God promised him a son, and son who would become the father of a great nation. Sa Genesis chapter 12, verse 2, "And I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing." Ang idea ng pagiging isang dakilang bansa ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng maraming inapo. Kayamanan at impluensya ang pangako ng gagawin ng Diyos si Abraham na isang dakilang bansa. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng maraming binhi. Diba? At dumating nung si Abraham ay 75 taong gulang na walang anak at sinabi pa kung saan kadami ang bituin sa langit, ganun din kadami ang magiging binhi mo. Ito yung blessing ng Panginoon kay Abraham at ang paraan ng ginamit ng Diyos upang pagpalain ang sangkatauhan. Pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa sa pamamagitan mo. Yun yung pangako ng Panginoon kay Abraham. Sa chapter 15, verse 5, ang sabi, "And he brought him forth abroad and said, Look now toward heaven." Diba? Anong pamamaraan ng Panginoon? Si Abraham, matanda na. Diba? Pero ano sabi? Pinatingala siya ng Panginoon, pinatingin siya sa langit. Ito yung pamamaraan ko, pamamaraan ng makalangit. Hindi yung pamamaraan ng makamundo. Kasi pag tayo, may mga problema, may mga iniisip tayo, may mga dapat tayong ayusin, pag tiningnan natin yung pamamaraan ng mundo, di ba? Katulad pagka may financial tayong problema, pagka hindi ka tumingala, pagka tumingin ka ng diretso, tumingin ka sa lupa, ano makikita mo? Di ba? Hihiram ka sa kamag-anak mo, hihiram ka kung saan-saan, di ba? Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Abraham was almost 100 years old. Humanly speaking, sinisikap ng tao na makamit ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa. Di ba? Habang ang daan ng Diyos ay nag-aalok ng biyaya, kumikilos tayo sa pamamaraan natin. Pero dapat inaantay o hinihingi natin ang biyaya ng Panginoon. Kaya nga pinatingala siya ng Diyos na ang kasagutan ay nasa itaas. Lahat ng pangangailangan natin, lahat ng kasagutan natin sa problema natin, nasa itaas. Di ba? So what did Abraham do?
anong ginawa niya? He took matters into his own hands. Nainip si Abraham. Dumiskarte siya ng sarili natin. Katulad din natin. Minsan, hindi tayo marunong maghintay. Di ba? Naiinip tayo. May pinagdadasal tayo. Meron tayong hinihiling sa Diyos na naiinip tayo eh. Di ba? Ang ginagawa natin, dumidiskarte tayo ng sarili. Madalas, madali tayong mainip. Maiksi ang pasensya natin. Sa halip na antayin ang katuparan ng pangako ng Diyos, sinusubukan niyang tulungan ng Diyos nang nawala ang tiwala sa Kanya, Diyos na umaasa sa sarili niyang pamamaraan. Umaasa tayo sa pamamaraan ng sarili natin. Ang sabi, and Sarah said unto Abram, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing, I pray thee, go in unto my maid, it may be that I may obtain children by her, and Abram hearkened to the voice of Sarah. Ang pangako ng Panginoon, bibigyan siya ng maraming binhi. Pero nainip siya. Matanda na kasi siya eh. Kung iisipin niya, sa pag-iisip ng tao, magkakaanak pa ba siya? Hindi na eh. Kasi matanda na siya. Nakalimutan niya yung pangako ng Panginoon. Di ba? Saan siya humingi ng tulong? Saan siya nakinig? Kay Sarah. Di ba? Ang sabi ni Sarah, ibinigay niya yung kanyang katulong. Imbis na si Abraham humingi sa Diyos siya humingi ng tulong. Kumuha siya ng advice sa kanyang asawa. Di ba? At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito, ako ngayon hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Hindi magkaanak si Sarah. Binigay niya yung kanyang katulong, binigay niya si Agar na taga-Ehipto, na kanyang alila. Pagkaraan ng 10 taon, nagkatahan si Abram sa lupain ng Kanaan at binigay kay Abram na kanyang asawa upang maging kanyang asawa. Diba? Siguro doon niya naisip yung katuparan na magkaroon siya ng anak kay Hagar. Diba? Hindi niya pinanghawakan, hindi niya inintay yung pangako ng Panginoon sa kanya. Di ba? Minsan, alam niyo po, pagka sinusunod natin yung sariling diskarte natin, yung plano natin, hindi natin sinunod yung kalooban ng Panginoon, minsan nagkakagulo-gulo tayo. Hindi lang minsan, madalas. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, No, Abraham, that's not the one I promise. Hindi yan ang plano ko. Hindi plano ng Panginoon na magkaroon siya ng anak sa katulong ni Sarah. My plan is this, I will give you a son through Sarah. Napaisip sila. May pangako na magkakaanak siya kay Sarah, na si Sarah is matanda na. Diba? Kahit tayo, maniniwala ba tayo doon? At Inonet, tiwala lang. Diba? Panghawakan natin ang salita ng Panginoon. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Ate Helen. Diba? Huwag natin sundin yung sarili nating pamamaraan. When God works, He removes human explanation so that only He gets the glory. Diba? Kumikilos ang Panginoon. Inaalis niya yung mga human explanation, yung mga problemang na nasasagot na ang Panginoon lang ang makakapagbigay ng solusyon. Di ba? Kaya nga ginagamit ng Panginoon yung mahina para ipahiya yung malakas. Di ba? Ganun kumikilos ang Panginoon eh. Kasi pagka pinakilos niya yung malakas, di ba? Sino ang mapupuri? Siyempre, kaya niya nabuhat yon dahil malakas siya. Di ba? Kaya ginagamit ng Panginoon yung mahihina para ipahiya yung mga malalakas. Para siya ay mag-glorify. The way you want to meet your need is not the way God wants to meet your need. Yung pamamaraan natin, hindi yan yung pamamaraan ng Panginoon.
Yung pamamaraan natin, our way may be easier. Your way may be faster. But hear this, your way is second best. Minsan siguro sa tingin natin, best na yung magagawa natin. Best na yung kalalabasan ng na trabaho na ginawa natin. Pero ang totoo niyan, God's way is always the best. Di ba? Minsan frustrated tayo because God is not following our plan. Napupustate tayo dahil minsan akala natin hindi sinasagot ng Panginoon yung mga dinadalangin natin, yung mga hinihiling natin. Pinipilit natin. If you could fully understand God, then you would be God. Then you would be God. But you're not God. Di ba? Minsan, umaasa tayong parang Panginoon. Di ba? Sinusunod natin yung mga bagay na hindi naman dapat natin gawin. Di ba? If you could fully understand God, then you would be God, but you're not. So, here's a stress reliever. Sabihin mo sa sarili mo, God is God and I am not. Di ba? Nung kami ay, nung isang linggo, nung kami uli ay nasa Bulacan, inuumpisan pa yung simbahan ni Pastor Pags. Sa second floor ng bahay nila, nilagyan nila ng bubong, nilagyan nila ng bintana. Hindi pa siya tapos. Pero iilan lang ang miyembro doon, ha? Nasa 12 hanggang 12 to 15 kami, lagi pagka nagsiservice kami. Sabi ko nga kay Pastor Pags, huwag kang tumigil sa paggawa ng mabuti. Yun yung mensahe ng aming pastor. Diba? Maaring may plano ka na gusto mo mamadaliin na matapos na to, na yung mga dati mong miyembro, mahila mo uli. Pero hindi eh. Tinitingnan ng Panginoon yung karakter natin eh. Diba? Sabi nga niya, alam mo, Shelvic, nung nakaraan, ilan lang kami. Ilan lang kami rito, service. Buti nga, andito kayo eh. Medyo nagkakaroon ng tao dun sa mga upuan na sinasalansan niya paglinggo. Diba? Sabi ko sa kanya, Pastor, wag lang tayong tumigil. Sabi nga ni Pastor, pagka siya ay naiimbitahan sa ibang lugar, nagiging speaker siya, hinahamon niya yung mga bawat miyembro ng simbahan kung saan siya pumupunta. Sinasabi niya, ano yung nakikita mo? Bakanting lote. Ang sasabihin ni Pastor, hindi, ang nakikita ko simbahan. Dapat ganun din yung pananaw natin. Di ba? Sabi nga sa kanya, Pastor, ngayon pa lang, pagtapos nating service, mamayang gabi, umakyat ka sa taas. Yung bintana na wala pang salamin, lapitan mo. Isarado mo yung bintana. Isarado mo yung mga salamin, kahit wala pang salamin. Di ba? Kahit nakikita ka ng mga kapitbahay mo, parang nawawala na sa pag-iisip si Pastor. Gawin mo lang. Kasi yun yung tama eh. Yun yung pangako ng Panginoon. Di ba? Sabi ko sa kanya, ganun lang ang gawin mo. Alam niyo ba? After nung morning service namin, pagbaba namin, kumakain na kami. Ang sabi ni Ma'am Ems, na may nag-commit ng 100,000. May sumagot dun sa bintana na para dun sa second floor. Di ba? Kumikilos ang Panginoon sa hindi natin inaasahan, sa mga oras na hindi natin inaasahan. Pero kung aasahan mo si Pastor Pags o yung mga tao doon, hindi mabubuo yun eh. Ilan lang eh. Di ba? Hindi makukumpleto yun eh. Di ba? Hindi magkakaroon ng kisame yun eh. Di ba? Pag tayo'y umasa sa kakayanan natin, hindi matatapos yun. Pero pagkakasama natin ng Panginoon,
tapos na yon. Di ba? Ngayon pa lang, tapos na yon. Di ba? Wala pang ang bintana eh. Sinasara na ng pastor. Di ba? Hindi magkapareho ang isip natin at ang isip ng Diyos. Hindi pareho ang paraan natin at ang paraan niya. So what you should do, don't fear, don't overthink, don't try to control everything. Instead, trust God. Diba? Lord, I don't understand but I trust you. Diba? Maaring sa oras na ito, may pinagdadaanan ka, pero pinili mo pa rin pumunta at manambahan. Di ba? Nagtitiwala ka sa Panginoon na yung pinagdadaanan mo, ang Panginoon pa rin ang tanging kasagutan. Di ba? If God tells you to do something, do it. Pag sinabi mo ng Panginoon na gawin mo to, do it. Kahit hindi convenient. Di ba? Kahit mas masarap matulog na, mas masarap na magpahinga, kahit na malayo ang simbahan, di ba? Ang sabi nga ni Pastor, magsisimba ka, pupunta ka sa gawain kahit na hindi dahil sa, pupunta ka hindi dahil sa may makukuha ka. Di ba? Pupunta ako sa Bible study kasi birthday nung isa naming miyembro, may kainan. Pupunta ka dahil may kainan. Di ba? Dapat hindi ganun. Kahit walang pagkain, kahit na umuulan, kahit na mahirap, pupunta ka. Di ba? Kahit hindi convenient, kahit hindi natin fully gets. If God says go, go. If God say give, give. Kahit wala ka na maibibigay, pagdukot mo. Pero hindi ka naman pupunta dito na wala kang ibibigay. Di ba? Halimbawa, sa offering, sa mga commitment natin, di ba? If God say give, give. Naalala ko nung mga unang taong ko pa lang dito, nung bago pa lang akong mananampalataya, naging active ako. Talagang ang pagbibigay, ang hirap para sa isang bagong mananampalataya. Alam niyo po ba yun? Napakahirap. Di ba? Minsan, sabi ko nga, nag-testimony ako dati na yung first fruit, nagbigay ako ng 5,000. Sipin nyo, meron kaming mga project nung kapatid ni Kuya Moring dati, kumita ako, 10,000. Double your money. Diba? Ganun ang Panginoon eh. Pag nagbigay ka, dodoblehin yan. Napaisip tuloy ako eh. Sana, mas nilalakihan ko pa yung binigay ko para mas doble or triple. Diba? If God says speak, speak. Katulad yung mga ginagawa natin pag Sabado, pag sinasabi ni Preacher Rene na tayo'y lumabas, tayo mag-soul winning, dapat hindi tayo nahihiya. Dapat ibahagi natin yung ebanghelyo. Dapat magsalita tayo. Di ba? Kung dati nga tayong hindi pa mananampalataya, kahit hindi ka kinakausap, salita ka ng salita eh. Di ba? Dapat ngayon, mas lalo kang magsalita. Iba na yung ibinabahagi mo eh. Di ba? Kung dati, nung hindi ka pa mananampalataya, sumisira ka ng buhay. Yung salita mo, sumisira ng buhay. Diba? Ngayon, bilang mananampalataya ka na, dapat nagbabago na ng buhay yung mga pananalita mo. Diba? Sabi ng Panginoon, speak. Ang sabi ng Panginoon, if God says wait, wait. Uso na yung salita na ngayon niya eh. Diba? Wait. Pag tinawag mo yung mga anak mo, sabi nga ni Preacher Doc Henry nung nakaraan, karamihan ang sinasagot ng mga anak, maglinis ka na, wait. Diba? Asan ka na anak? Pauwi ka na ba? Wait lang po, wait. Diba? Uso na yung wait. Ba't hindi tayo, dapat, wag tayong mainip, dapat mag-wait lang tayo. Wait tayo sa pangako ng Panginoon. Kasi hindi naman ang pangako ng Panginoon, ibibigay naman niya yan basta sumunod ka lang.
Di ba? Siguro kaya hindi niya binibigay, hindi ka sumusunod sa mga pinag-uutos niya. Di ba? Siguro hindi ka nagiging obedience. Don't stop doing the right thing. Huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti. Di ba? In hard times, don't delay, obey immediately. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Di ba? Sinabi ng preacher mo, ng leader mo, na mag-undergo ka ng Operation Go training. Huwag mo na ipagpabukas pa. Di ba? Huwag kang magdahilan na may pupuntahan ka. Huwag kang magdahilan na may trabaho ka. Di ba? Nagtataka nga ako yung iba. Nung first day natin, last Saturday, nagtataka ako, nagtanong, pwede ka pala ng Sabado Di ba? Dati, pagka niyayaya ako, sir, may pasok ako Di ba? Sir, may trabaho ako Yung schedule ko, hindi ko kaya Di ba? Pero nung last Saturday, andun siya. Bakit? Nagdadahilan lang ba siya? Hindi. Siguro nag-pray siya. Di ba? Kaya dapat tayo ganun din. Di ba? Pag-pray natin, yung mga dapat natin gawin, yung mga bagay na pagpapalain ng Panginoon. You just need to follow. Because when we walk in God's way, we will experience God's miracle. Ako ba, kung hindi ako sumunod sa pamamaraan ng Panginoon, ang anak ko ba nag-aaral sa Assumption? Di ba? First year na siya. Di ba? Wala akong trabaho. Di ba? Assumption. Paglabas mo, Glorieta. Napakagastos dyan, di ba, Ma'am Lisa? Pero bakit siya? Pagka lumalabas, lumiliko na. Wala siyang pera Wala siyang pamasahe. Maglalakad dyan siya, paliko. Pabalik ng San Lorenzo. Di ba? Doon ang way ng Panginoon, hindi doon sa way ng tao. Di ba? Stay in God's ways and get ready. Our miracle may come from a place we never expected. Di ba? Minsan yung iba, naghahanap ng trabaho na maganda. Minsan yung iba, naghahanap ng magandang kumpanya. Minsan yung iba nag-a-abroad pa. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, our miracle may come from a place where we never expected. Di ba? Yung milagro, minsan makukuha natin sa lugar na hindi natin in-expect. Di ba? Ini-expect ba natin na makakakuha tayo ng milagro dito sa lugar na to? Naman. Lugar to ng Panginoon Tahanan niya to Lahat ng pagpapala andito Basta sumunod ka lang. Di ba? What do you think when you're in a rut while you're waiting on your miracle and it's cold, dark, and lonely? No matter where you are on the way to your miracle, basta mag-antay ka lang. Huwag mong pangunahan ng Panginoon. Di ba? We trust Him one day at a time. Why? Because some of your problem persist day after day. Araw-araw yan Araw-araw may mga dumarating na mga pangangailangan mo. Di ba? Hindi ibibigay ng Panginoon ng isang beses yan. Ibibigay niya lang sa iyo kung ano yung pangangailangan mo sa araw na ito. Di ba? Ang sabi nga, di ba, sa panalangin, give us this day our daily bread. Hindi for the whole month. Hindi for the whole year. Di ba? Binibigay ng Diyos yung pangangailangan mo doon sa araw na ito. Kasi bakit? Pag ibinigay na, kalimitan sa atin mananampalataya na, pag binigay yung pangangailangan niya for 1 month, bukas hindi mo na makikita nagsisimba Di ba? Bakit pa siya pupunta sa simbahan? Sinagot na ng Panginoon yung panalangin niya. Tama po ba? Ganun tayo Di ba? Madalas. Di ba? Nagpe-pray tayo. Lord, bigyan mo po ako ng mga pangangailangan ko. Di ba? Ang gusto ng Panginoon, araw-araw kang humingi sa Kanya. Araw-araw kang lumapit sa Kanya. Araw-araw kang manalangin para sa Kanya. Kausapin mo siya araw-araw. Di ba? Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 19, but my God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus.
siya magsusupply ng pangangailangan natin. God's promises more when you're obedient. Tutuparin niya yung mga pangako niya. Basta maging matapat ka lang. Basta maging masunurin ka lang. Diba? Tayo nga, bilang mga magulang, pag sinunod tayo ng mga anak natin, diba? Binibigyan natin sila ng ng mga hinihingi nila eh. Diba? Minsan nga, pagka halimbawa si Isaiah na may hinihingi sa akin, hindi ko lang alam kung bakit siya hingi sa akin na wala naman akong ibibigay eh. Sabi ko sa kanya, sa Panginoon ka humingi. Diba? Medyo natuto naman, nagpipray siya nung nagpipray, ang sagot ng Panginoon, wait. Diba? Nakuso eh. Ang tatay niya, walang may ibibigay eh. Pero ang Panginoon meron ibibigay. Basta, ang sabi ng tatay niya, wait. Wait lang. Diba? Basta mag-stay ka lang sa kalooban ng Panginoon. Sumunod ka lang. Sumunod ka lang sa Kanya. God wants you to take step. God wants you to take a step and then He'll show you the next step. Diba? Paunti-unti lang. It may not seem logical, but you do what God say because God's way is always best. In any faith situation, God wants you to take the first step of faith. Ano yun? The very first step of faith is believing God. Diba? Maniwala ka sa Diyos. Trusting in His existence and character despite not seeing Him, the foundational step often involves hearing God. Yung faith, makukuha natin yan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Na dapat, na pagka may pananambahan, lagi ka nasa bahay ng Panginoon. Hindi natin makukuha yung faith sa labas. Puro fake ang makukuha natin. Puro fake news. Di ba? Dapat lagi tayong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. We need to thank Him that He has not forgotten us. Hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon, kaya dapat lagi tayong magpasalamat. The days ahead are little scary and times, but we understand now that the path to a miracle is to uncomfortable territory. Naintindihan natin na ang source ng miracle natin ay nanggagaling sa Kanya. Unexpected. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Basta maghintay lang tayo. We need to learn to trust Him one day at a time. We need to go God's way, not my way. We need to follow God. Sundin lang natin palagi ang Panginoon. Tayo pong lahat tayo magsitayo. Panginoon, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Nagpapasalamat kami sa salita mo, sa mga pangako mo na kami po ay hindi dapat umasa sa mga paraan namin, kundi kami ay umasa sa paraan mo, Panginoon. Na ang mga paraan namin ay second best lang, na ang God is the best, di ba? Tulungan mo po kami na lalo pang umasa at lumapit sa iyo, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang pangunguna mo sa bawat isa. Dalangin po namin ang pagpapala mo. Tulungan mo po kami na matutunan po namin na ang lahat ng plano namin ay gagawin namin sa mga plano mo, sa mga pamamaraan mo, hindi sa kakayanan namin. At kung ang bawat isa ay may mga nais idulog o ilapit sa Panginoon, atin po itong idulog sa altar. Tayo po lumapit.